Habang nakatali ng mahigpit ang mga kamay sa likuran, tinanong ni Sorayang ang isa sa mga bihag kung ito ba ang tumpak na impormasyong kanilang nakuha at natanggap mula sa pangkat ng How. Sumagot ang bihag ng may takot at pagsang-ayon, kinukumpirmang totoo nga ang lahat at sinabing ipinaalam sa kanila na ang mga tagapagmana ng palasyo ng Halimaw ay mayroong balak at ginagawa sa kabundukan ng Ilaw. Sa kabilang dako, nanlaki ang mga mata at napuno ng matinding pagkabigla at takot si Gangwi. Sinabi niyang napakadelikado at mapanganib ang ginagawa ni Sorayang dahil sa halip na isa o dalawa lamang ang bihagan, ay lahat ng mga tagapagmana ng palasyo ng Halimaw ay kanyang dinakip, ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo at halos hindi siya makahinga sa bigat ng pangamba. Mahinahon lamang na sumagot si Sorayang habang nakatayo sa gitna ng mga nakatali at nakahandusay na mga katawan, ipinaliwanag niyang hindi niya alam kung sino sa kanila ang pinakagusto at paborito ng pinuno ng palasyo, kaya naman minabuti na niyang kunin at dalhin silang lahat. Sumigaw si Gangwi at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, habang nakiusap na pakawalan na ang mga ito. Binalingan ni Sorayang si Gangwi at matalas na nagtanong kung ano ang dahilan at bakit niya gagawin iyon. Nagtanong pabalik si Gangwi nang may matinding pangamba kung balak ba nitong magsimula ng digmaan at makipaglaban-laban sa buong palasyo ng Halimaw. Buong kumpiyansa at walang takot na sumagot si Sorayang, sinasabing walang magiging digmaan at hindi sila makakapagsimulan nito dahil hawak at nasa kanya na ang lahat ng kanilang mga tagapagmana. Sumagot naman si Gangwi at sinabing kaya nilang gawin pa rin iyon kung iiwan nila ang katwiran at magpadala na lamang sa damdamin at puot upang lumaban. Mahigpit na hinawakan ni Sorayang ang buhok at itinuloy ang kanyang pananalita, sinabi niyang gagawin pa rin ba nila iyon gayong alam nilang kaya niyang patayin at wakasan ang buhay ng kanilang mga alagad at tauhan anumang oras na kanyang nanaisin. Binalaan niya si Gangwi at sinabing kung magpapatuloy siya sa ganito, tiyak na mapapahamak din ang kanyang kapatid na babae. Sumagot si Gangwi ng mabilis at matalas, sinasabing alam na alam niya iyon, ngunit muli niyang idineklara na hindi mangyayari ang bagay na iyon. Nagtataka si Sorayang at nalito at nagtanong kung paano niya nalaman at bakit siya nakatitiyak na hindi iyon mangyayari. Sumagot si Gangwi na mayroong lihim na alam na siya lamang ang nakauunawa. Habang mahigpit na hawak ang bihag, ipinaliwanag ni Sorayang ang kanyang kaisipan, sinabi niyang maaari lamang silang magsimula ng digmaan kung siya mismo ang kanilang nabihag, dahil sa ganitong paraan ay mawawalan din ng tagapagmana ang palasyo ng Yelo, ngunit idinagdag niya na ang kapatid ng kasama niya ay hindi tagapagmana, kaya kung magpasya silang lumaban, sila lamang ang matatalo at mapapahamak. Sa kanyang isipan, naalala at binanggit ni Sorayang na narinig niyang 70 taong gulang na ang pinuno ng palasyo ng Halimaw, nakita niya sa kanyang alaala ang imahe ng matanda na puno ng lakas at awtoridad, at naisip niyang tiyak na aabutin pa ito ng 100 taon dahil sa galing nito sa sining ng pakikipaglaban, ngunit nagtaka siya at itinuring na kakaiba at walang katuturan ang pagtanggap pa nito ng mga bagong alagad sa ganoong katandaan. Binalingan niya si Sorayang at sinabing bagamat nabanggit nito ang tungkol sa edad ng pinuno, nais naman niyang pag-usapan ang tungkol sa ugali at mainit nitong ulo. Sinabi niyang kung sakaling gumawa ito ng anumang hindi inaasahang kilos at desisyon, sumagot si Sorayang na doon na magwawakas at matatapos ang lahat. Sa likuran, nakita si Dumpil na inilalagay ang mga bihag sa ibabaw ng karwahe. Dagdag pa ni Sorayang na kung gagawin man ng pinuno ang isang bagay na hindi makatarungan at walang katwiran, lalo lamang nitong ilalagay ang kanyang sarili sa mas masahol at mahirap na kalagayan, kaya tiyak na hindi ito gagawa ng ganoon. Pagkatapos niyang magsalita ay bigla siyang napahawak sa kanyang likuran at bumantong hininga, sinasabing siya ay pagod na, ngunit agad din niyang binalik ang kanyang kumpiyansa at sinabing anuman ang mangyari, sisiguraduhin niyang walang gagawing mali at labag sa plano ang sinuman, at huwag mag-alala ang kanyang kasama. Biglang nagbigay ng utos si Sorayang na tumungo sila patungo sa kabundukan ng Ilaw, agad na sumagot at sumunod ang nagmamaneho ng karwahe, tinatawag siyang Batang Panginoon. Sa likuran, nanlaki ang mga mata at puno ng matinding pagtataka at pagkalito si Gangwi, na hindi makapaniwala sa narinig na patutunguhan, at halos hindi makapagsalita dahil sa gulat. Lumipat ang tanawin sa matataas at matitibay na bato at bangin ng kabundukan, doon ay narinig ang tanong ni Gangwi kung bakit patungo sila sa Ilaw at hindi sa mismong palasyo ng Halimaw, na tila hindi niya maunawaan ang direksyon at plano ni Sorayang. Humarap si Sorayang ng diretso at puno ng kumpiyansa, at ibinunyag ang kanyang tunay na balak. Sinabi niyang siya na mismo ang magpapadala ng mensahe at uutusan ang pinuno ng palasyo ng Halimaw na pumunta at lumapit sa kanila. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, idinagdag pa niya na kasama at kasabay din nito ang kapatid ng kanilang kasama, na bigla ang mukha at puno ng matinding gulat at takot si Gangwi habang nakatitig sa kanya, na napagtanto na lahat ay nakaplanong mabuti at walang makakaligtas sa kanyang bitag.
Nagsimulang umusad at gamulong ang malalaking gulong ng karwahe sa madilim na daanan, kasabay ng malalakas na tunog na dumadagindong sa bawat ikot. Habang tumatakbo ang karwahe at nakatali ang lahat ng bihag sa ibabaw, ipinaliwanag ni Sorayang ang kanyang kaisipan, sinabi niyang hindi niya gagawin ang lahat ng ito kung hindi niya nakuha at nabihag ang mga tagapagmana. Idinagdag niyang dahil hawak na niya ang lahat at nasa kanya na ang kalamangan, wala siyang dahilan upang pumasok at magpakalalag sa mismong pugad ng tigre. Sa huli ay sinabi niyang kailangan nilang ipakita at panatilihin ang kanilang kapangyarihan at pamamahala sa ganitong sitwasyon, lalo't ang kanilang kaharap at katunggali ay ang makapangyarihang palasyo ng halimaw. Sa loob ng maluwag at maayos na silid ng karwahe, habang nakaupo sila, binigyang diin ni Sorayang na kailangan nilang maging matapang at matindi ang kanilang kilos at pasya kung nais nilang mapasuko at mapasunod ang mga kalaban. Matapos magsalita ay namayani ang katahimikan sa pagitan nila, nakatingin lamang si Dumpil kay Gangwi na tila nag-iisip ng malalim, habang si Gangwi ay nakayuko at kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla at kawalan ng masabi. Muli na namang nagsalita si Sorayang, at sa kanyang mukha ay lumitaw ang isang nakakalokong ngiti na puno ng panghamon. Ipinaliwanag niya na ganito ang kanyang paraan ng pakikitungo at paghawak sa mga walang kwentang nilalang na kumikilos at umuugali na parang mga hayop na walang katwiran at isip. Lumipat ang tanawin sa labas, kung saan mabilis na bumabiyahe ang karwahe sa gitna ng matotiyog na bangin at masukal na kabundukan ng ilaw. Ang malalakas na tunog ng mga gulong na gumugulong sa lupa ay umaalingaw-ngaw sa buong lambak. Sa gitna ng paglalakbay ay inamin ni Sorayang na ang lahat ng kanilang ginagawa at nakita hanggang ngayon ay hindi pa ang kabuuan ng kanyang mga paghahanda at plano. Marami pa siyang nakatagong estratehiya na hindi pa nalalaman ng sinuman. Sa ibang dako, may isang kamay na mahigpit na humawak at dumurog sa isang sulat na gawa sa makapal na papel. Ang makapangyarihang anyo ng pinuno ng palasyo ng halimaw, si Heavenly Tiger, na nakaupo sa kanyang trono na puno ng galit at pagkagulat, hawak niya ang bahagi ng sulat at sa kanyang isipan ay muling binasa ang nilalaman nito, habang nagtatanong ng may matinding bigat at kawalan ng paniniwala kung totoo ba ang lahat ng nakasaad at sinabi rito. Sa matinding galit ay biglang sumigaw ang pinuno at nag-utos ng mariin na ipadala agad ang pangkat ng Clouded Leopard at utusan silang patayin ang taong may gawa nito. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Gek, na nanginginig sa takot at halos hindi makahinga habang sinubukan niyang magsalita at tawagin ang pangalan ng kanyang Panginoon upang pakalmayan ito. Puno ng pawis at matinding pangamba ang mukha ni Gek habang nakayuko at nakikiusap ng buong puso. Sinabi niyang pakiusap ay kumalma lamang at maging mahinahon ang kanyang Panginoon. Lalong nagalit ang pinuno at mariing sumagot na puno ng pagtutol at matinding damdamin. Sinabi niyang paano siya makakalma at makakapagpigil gayong ang kanyang mga sariling pinalaki at inalagaan na mga alagad ay hawak at bihag ng isang estrangherong hindi man lang niya kilala. Sa ilalim ng kanyang paa ay lumitaw ang dambuhalang paa ng tigre. Tumayo ang pinuno at sa kanyang tabi ay lumitaw ang buong anyo ng dambuhalang tigre. Binalaan niya si Gek at sinabing isa sa mga bihag ay ang sariling anak nito, kaya nararapat lamang na maramdaman nito ang bigat at sakit ng pangyayari. Sumagot si Gek ng may pagpapakumbaba at muling nakiusap na iyan mismo ang dahilan kung bakit siya nakikiusap at nagmamakaawa na kumalma lamang ito, upang hindi mapahamak ang lahat. Puno ng matinding galit at pagtataka ang mukha ni Heavenly Tiger habang nakatitig ng matalim, mariin siyang nagtanong kung nais ba nitong manatili lamang siya at magpalipas ng oras habang wala silang kaalam-alam kung sino ang kanilang kalaban at kung ano ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga ito. Ang kanyang mga mata ay kulay pula dahil sa puot at halos sumabog na siya sa inis dahil sa kawalan ng katiyakan at hamon na kanyang kinakaharap. Sa kabila ng matinding galit ng pinuno, nagsalita si Gek habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo at puno ng pangamba ang mukha. Ipinaliwanag niya ng may pag-iingat na kung sila ay kikilos ng padalos-dalos at walang pag-iisip, ilalagay lamang nila sa panganib at kapahamakan ang buhay ng mga bihag at mga dinakip na alagad, habang may isang napakalaking kamay na patungo sa kanyang mukha. Hindi nakayanan ni Heavenly Tiger ang pagsalungat at paliwanag nito, kaya't bigla siyang sumigaw ng ubod ng lakas at nag-utos na tumahimik ito. Sa matinding galit ay humampas siya ng malakas sa lupa gamit ang kanyang kamao, na nagdulot ng matinding pagyanig at pagkawasak ng sahig sa kanilang paligid. Habang nakadagan sa lupa si Gek, muling nagbanta at nagalit ang pinuno. Sinabi niyang paano ito ng ahas na sumagot at tumutol sa kanya, at tinanong kung nais ba nitong ipukpok at durugan niya ang mga ngipin nito. Sa gitna ng kaguluhan at galit, biglang dumating ang isang tauhan na humihingal at nagmamadali. Tumawag ito sa pangalan ng pinuno at ibinalita na mayroong sulat na dumating mula sa pangkat ng Hao, ngunit natigil ito sa pagsasalita na tila mayroong masamang balitang nais sabihin. Mabilis na napalingon si Heavenly Tiger at matalas na nagtanong kung ano pa ba ulit ang bagong balita at pangyayari.
Inabot ng tauhan ang sulat na agad kinuha at binuksan ng pinuno ng marahas, muli niyang itinanong kung ano na naman ang bagong mensaheng ito at kung ano ang nakasaad sa loob. Habang mahigpit na hawak ang sulat, nanlaki ang mga mata ni Heavenly Tiger at kitang-kita ang matinding gulat at pagkabigla sa kanyang mukha, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa, at tila tumigil ang oras sa kanyang paligid habang unti-unting nauunawaan ang bigat ng impormasyong nakasaad doon. Sa kabila ng kanyang matinding damdamin ay muling nagtanong ang pinuno, nanginginig ang boses habang itinatanong kung totoo ba ang lahat ng ito at kung walang pagkakamali sa nabasa, nakayuko at puno ng paggalang na sumagot ang tauhan, kinukumpirmang tumpak ang lahat at pati na rin ang tagamasid na Blue Owl ay nagpatunay na ito ay ganap na katotohanan. Muli na namang nagtanong si Heavenly Tiger habang nakatitig sa kawalan at tila nakikita ang imahe ng mga kalaban sa kanyang isipan, nagtataka siya at hindi makapaniwala kung paanong ang hukbong panlaban ng banal na samahan ng demonyo ay patungo at naglalakbay patungo sa kabundukan ng ilaw, puno siya ng pagkalito at nagtanong sa kanyang sarili kung ano ang dahilan at kung bakit kailangang makialam ang mga taong iyon sa mga pangyayaring ito. Sa isang iglap ay naliwanagan at nabuo ang kanyang pagkaunawa, nanlaki ang kanyang mga mata habang napagtanto ang buong katotohanan at ang tunay na ugnayan ng lahat ng pangyayari. Sa kanyang isipan ay muling nabuo ang mga hinala at nakaraang katanungan, naalala niyang matagal na niyang iniisip kung saan nagpunta at napadpad ang anak ng hari ng Hilaga, at ngayon ay natiyak na lumapit at sumama ito sa banal na samahan ng demonyo. Dahil sa matinding galit at pagkasuklam ay mariing binigkas ng pinuno ang matitigas na salita, tinawag itong isang walang hiya at hanggal na nilalang, sa bawat salita ay humahampas siya ng malakas sa lupa gamit ang kanyang paa, na nagdulot ng muling pagyurak at pagkawasak ng sahig. Tumayo siya ng buong at napaligiran ng kumikinang na enerhiya at hangin na dulot ng kanyang matinding damdamin, muling nagtanong at nagalit kung paano at bakit ito nakipag-alyansa at nakipagtulungan sa banal na samahan ng demonyo gayong marami namang iba pang pagpipilian. Sa gitna ng kaguluhan at habang nakaluhod at sugatan na si Gek, mahina ngunit buo pa rin ang loob na nagsalita ito, tinawag niya ang pangalan ng kanyang pinuno at ipinaliwanag na posibleng ang lahat ng pangyayari at ang pagdukot sa kanilang mga alagad ay gawa at plano mismo ng banal na samahan ng demonyo. Idinagdag pa ni Gek habang hirap na hirap magsalita at halos mawalan na ng lakas, ipinaalala niya na kung ang hukbo ng kalaban ay patungo nga sa kabundukan, tiyak na magkakaroon ng malaking gulo at suliranin pagdating sa pangkat ng Tang. Humarap si Heavenly Tiger sa kanyang tauhan at sa kanyang kasama, sinabi ni Gek kailangan nilang tiyakin at siguraduhing hindi magtatagpo at magkikita ang mga kalaban at ang mga miyembro ng pangkat ng Tang. Napakagat ng mariin sa kanyang labi at ngipin si Heavenly Tiger habang pinipigil ang matinding galit at puot na nanag sa kanyang buong pagkatao. Mabilis siyang lumingon at sumigaw ng may buong kapangyarihan at awtoridad, nag-uutos na dalhin agad sa kanya ang dalaga, idinagdag pa niya na siya mismo ang pupunta at haharap sa mga kaaway, tulad ng kanilang hinihingi at inaasahan. Lumipat ang tagpo sa labas, sa hangganan ng Yunan kung saan matatagpuan ang kampo ng pangkat ng Tang, doon ay nakita ang isang sugol na nanginginig sa takot at halos mawalan na ng malay habang sumisigaw ng buong diin na seryoso ang kanyang sinasabi, idinagdag pa niya na siya ay sugol lamang at walang kaalam-alam sa mga lihim at usapin ng mga matataas na pinuno, habang ang bawat salita ay nanginginig dahil sa takot sa kanyang kaharap. Sa loob ng silid ay nakaupo ng tuwid at puno ng dignidad si Tang John, ang pinuno ng pangkat ng Tang, ipinaalala niya na ang banal na samahan ng demonyo, na siyang dumukot sa Panginoon ng kanlungan ng laso na kabilang sa kanilang pangkat, ay kasalukuyang naroon sa kabundukan ng Ilaw, muli niyang tinanong ang sugo sa huling pagkakataon kung ano ang dahilan kung bakit ipinapalam at ipinapasa lamang ng pangkat ng hawang impormasyong ito sa kanila. Dahil sa matinding takot ay halos mapunit na ang damit ng sugo habang pilit na nagpapaliwanag at sumasagot na talagang wala siyang nalalaman at walang ideya sa mga bagay na ito. Sa huli ay nawalan na ng lakas at bumagsak na lamang sa sahig ang sugo, habang muling inuulit na wala talaga siyang nalalaman at hindi niya alam ang anumang dahilan at lihim, nakatingin lamang si Tang John. Humarap si Tang John sa kanyang kasama at nagtanong kung gaano pa katagal bago sila makarating sa kabundukan ng Ilaw, sumagot ang kanyang kasama na 3 araw lamang kung sila ay maglalakbay ng walang hinto at walang pahinga, ang sagot ay mabilis at tumpak habang ang sugo ay nakahandusay na sa sahig na wala ng buhay. Napuno ng matinding galit at paghamak si Tang John habang kanyang inisip at binibigkas ang kanyang damdamin, nagtanong siya ng may matinding puot kung paano nang ahas at nagkaroon ng lakas ng loob ang mga hamak na nilalang na iyon ng banal na samahan ng demonyo na maliitin at huwag bigyang halaga ang kanilang pangkat at kapangyarihan.
Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsasalita at pagpapaliwanag. Sinabi niyang dumating sila sa lugar na iyon na may layuning sakupin at angkinan ang kabundukan ng Ilaw, ngunit dahil sa mga pangyayari at sitwasyon, tila hindi na nila kailangang gumamit ng mga lihim na estratehiya at impluensya mula sa likuran. Sa huli, buong diin at matinding pangako na sinabi ni Tang John na babayaran at gantihan niya ng 10,000 ulit ang sinumang ng ahas na dumampi at manakit sa sinuman mula sa kanilang pangkat, ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. Habang nakatingin sa malawak at masukal na kabundukan, nagpahayag ng pagkamangha ang isa sa mga kasama, sinabi niyang hindi niya inaasahan na ganito kalawak at kalaki ang kabundukan ng Ilaw, idinagdag pa niya na dahil sa lawak at gubat na nakapaligid, tila napakadaling maligaw at mawala ang landas ng sinumang papasok dito. Sa gitna ng katahimikan at habang nakatayo malapit sa kanilang karwahe, nagtanong si Sorayang kung tama ba ang kanyang hinala na ang hukbong panlaban ng banal na samahan ay nakahanda at naghihintay lamang sa malapit. Sumagot si Gangwei ng may katiyakan, kinukumpirmang naroon nga ang mga ito, sa pinakagitna ng kabundukan na tinatawag na lambak ng 1,000 halimaw. Ipinakita ni Sorayang ang isang malawak at detalyadong mapa, at sinabing kahit paano ay ligtas sila dahil nasa kanila ito at hindi sila maliligaw ng landas. Napahanga at namangha si Gangwei, at sinabing hindi pa siya nakakita ng mapa na kasing detalyado at kasing linaw nito kailanman, ang mga guhit at marka ay malinaw na nagtuturo ng mga daanan at mga pook na dapat puntahan. Sa pagkamangha ay ipinaliwanag ni Sorayang na mayroong isang dalubhasa at napakahusay na tao sa banal na samahan na siyang gumagawa at gumuhit ng ganitong mga bagay, muling napahanga, habang idinagdag pa ni Sorayang na kailangan nila ito para sa kanilang gagawin. Sa huli ay inamin ni Yosong siya mismo ang gumuhit at lumikha ng mapa na iyon, na lalong nagpalaki ng mata at pagkamangha si Sorayang. Sabay silang yumuko at itinuro ang bahagi ng mapa, sinabi ni Sorayang na naroon mismo ang lambak ng 1,000 halimaw, at nasa gawing kanluran ito ng kanilang kinalalagyan. Napansin din niya na maraming bagay at pook na nakapaligid at malapit dito, nakatayo lamang si Dangpil at nakamasid habang pinagmamasdan ang kanilang ginagawa. Itinuro ni Sorayang ang isang tiyak na bahagi at marka sa mapa at sinabing iyon mismo ang kanilang patutunguhan, ang gubat ng hindi mabilang na halimaw. Ang pangalan ng lugar ay nakasulat ng malinaw at pula ang marka na nagtuturo ng direksyon. Humarap si Sorayang at ibinahagi ang impormasyong natanggap niya mula sa pangkat ng Hao, sinabi niyang ipinaalam sa kanya na ang mga tao mula sa palasyo ng Halimaw at ang pangkat ng Tang ay ilang beses nang nagkita at nagtagpo sa lugar na iyon. Nagulat si Gangwei at nagtanong kung totoo ba iyon at kung ang dalawang makapangyarihang pangkat ay magkasamang nagsasanay at naghahanda. Ipinaliwanag ni Sorayang ang panganib na dulot ng lugar, sinabi niyang mapanganib na ang kabundukan ng Ilaw, ngunit mas lalong itong nagiging delikado dahil sa dami at uri ng mga makamandag na halamang tumutubo rito. Idinagdag pa niya na walang ibang lugar na mas nakakaakit at mahalaga para sa pangkat ng Tang kundi ito lamang, at naalala niyang ang mga kabundukang ito ay inagaw at inalis sa kanila noon pa man ng banal na samahan. Napagtanto at naunawaan ni Gangwei ang buong sitwasyon, sinabi niyang dahil doon, pareho silang mayroong iisang layunin at hangarin. Tumango at sumang-ayon si Sorayang, ipinaliwanag niya na ang palasyo ng Halimaw ay nais ang kabundukan, habang ang pangkat ng Tang naman ay nais ang mga halamang tumutubo rito. Idinagdag pa niya na ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa dalawang pangkat na gantihan at pabagsakin ang banal na samahan, habang dahan-dahan na ibinaba ni Dangpil ang mga bihag papunta kay Sorayang. Sa isang iglap tumingin ng diretso at puno ng kumpiyansa si Sorayang, at nagbigay ng utos na umalis na sila at magpatuloy sa paglalakbay. Walang pag-aalinlangan ay binuhat niya ng sabay ang dalawang nakatali na bihag, isa sa bawat gilid, at muling siyang nag-utos na sa bawat isa ay kumuha at magbuhat ng tigdalawa sa mga dinakip. Lumipat ang tagpo makalipas ang 3 araw, sa gitna ng masukal at malawak na gubat ng hindi mabilang na halimaw sa kabundukan ng Ilaw, ang paligid ay nababalot ng makakapal na hamog, matatiyog na puno, at matatarik na bangin, kung saan halos hindi tumatagos ang liwanag ng araw. Sa pagitan ng mga puno at bato, maririnig ang mabibigat at sabay-sabay na yabag ng maraming paa na papalapit. Lumabas mula sa dilim ang isang pangkat ng mga lalaki na may magkakatulad na anyo at marka sa kanilang mga katawan, ang bawat isa ay may kintab at tanda ng kanilang samahan, seryoso ang mga mukha, at puno ng pagbabantay ang kanilang mga mata habang tumitingin sa paligid. Sa mas malawak na tanawin, makikita ang napakarami nilang bilang na nakahilera at nakapalibot sa isang matayog na bato at pader na bato, ang buong pook ay napuno ng kanilang presensya, at ang hangin ay tila nabigitan dahil sa dami at lakas ng kanilang puwersa. Sa gitna ng lahat ay lumitaw ang makapangyarihang si Heavenly Tiger kasama ang kanyang dambuhalang tigre na may kumikinang at mapulang mga mata.
Sa biglaang paglitaw ng isang anino mula sa itaas, sumigaw ng malakas si Sorayang at mariing sinabi na tumigil sila, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong gubat na huminto sa kanilang pagkilos at napalingon ang lahat patungo sa kanya. Nakatayo siya sa matayog na bato habang nakaharap sa hukbo at kay Heavenly Tiger, ang kanyang anyo ay kalmado ngunit puno ng tiwala sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin sa makapangyarihang pinuno, sa ibaba ay nakahinto ang lahat. Dahil sa paghamon at biglaang pagpigil, sumigaw pabalik si Heavenly Tiger na puno ng galit at pagtataka, mariin niyang itinanong kung sino ang naglakas loob na humadlang at tumawid sa kanilang daan, at kung sino ang nakatayo sa harapan nila, habang ang kanyang mga mata ay lalong namumula sa puot. Sa matinding galit at paghamon, malakas na umungal ang dambuhalang tigre na kasama ni Heavenly Tiger, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong gubat. Kaya't nagtakbuhan ang lahat ng ibon na nakadapo sa mga puno dahil sa takot at gulat, ang hangin ay humihip ng malakas kasabay ng ugong, at yumanig ang lupa sa bigat ng tinig ng halimaw. Nakatayo sa pinakatuktok ng matayog na bato si Sorayang, at habang nakatingin sa ibaba at sinabi na ang kapangyarihan at lakas na nararamdaman niya mula kay Heavenly Tiger ay tunay na tumutugma sa mga balita at sabi-sabi na ito ang pinakamalakas na nilalang sa labas ng mga pader, idinagdag pa niya sa kanyang isipan na tiyak na hindi magiging madali at magaan ang kanyang pakikipagtagpo at pakikitungo sa taong ito. Sa ibaba, nanatiling nakatayo si Heavenly Tiger sa tabi ng kanyang halimaw at mariing nagtanong kung siya ba ang taong nagpadala at sumulat sa kanya ng liham na nagdulot ng lahat ng kaguluhan. Sa halip na sumagot ng diretsahan, ngumiti ng nakakuloko at puno ng pang-uuyam si Seorian sa itaas, binati niya si Heavenly Tiger at tinawag itong Ginoong Mio na parang nakikipagbiroan lamang. Dahil sa kakaibang tawag at pangungutya, lalong nagalit at nagulat si Heavenly Tiger habang ang kanyang kasamang tigre ay halos sumabog na sa galit at pagkamayabong, nagtanong siya ng hindi makapaniwala at puno ng pagtataka kung ano ba ang ibig sabihin ng sinabi nito. Patuloy pa rin sa pang-uuyam at masayang pananalita si Sorayang mula sa itaas, ipinaliwanag niya na dahil may kasama itong malaking pusa sa kanyang tabi, kaya nararapat lamang na tawagin itong ganoon, dagdag pa niya na labis siyang nagtataka kung ano kaya ang ipinapakain dito at lumaki ito ng ganyan kalaki, at tila naaawa pa siya sa sarili niyang alaga na si Goldie kung ikukumpara dito. Dahil sa labis na panghahamak at kawalan ng galang, halos hindi na makapagsalita ng maayos si Heavenly Tiger at mariing nagtanong kung ano ba ang sinabi nito at kung paano ito nang ahas na magsalita ng ganoon, ang kanyang mukha ay namumula sa puot at ang kanyang katawan ay napapaligiran na ng kumikinang na enerhiya na dulot ng matinding damdamin. Mula sa malayo at sa ibabaw pa rin ng bato, narinig muli ang tinig ni Sorayang na nagpapayo ng parang matandang kaibigan, sinabi niyang sana ay matutong magpigil at kontrolin nito ang kanyang matinding damdamin at galit dahil marami pa silang dapat pag-usapan at ayusin. Hindi na nakayanan ni Heavenly Tiger ang pagpapaliban at lalo pang nenas, sinabi niyang pupunta na lamang siya sa punto at walang paligoy-ligoy pa, at mariing nagtanong kung nasaan at nasa anong lugar ang anak ng hari ng hilaga na matagal na nilang hinahanap at inaasam. Habang nakatayo sa matayog na bato, napagtanto ni Sorayang na alam na ni Heavenly Tiger na si Yo Gangwi ay kaalyado niya, sa kanyang isipan, inamin niyang bagamat ang makapangyarihang pinuno ay tila mainitin ang ulo at walang pasensya, hindi naman ito hanggal at mayroon itong talino at pagkaunawa, ngumiti siya ng nakakuloko at muling nagsalita, nagtatanong kung sino ba talaga ang tinutukoy nitong anak ng hari ng hilaga, at nagpapaalala na nararapat lamang na magpakita ng magandang asal at itanong muna kung sino ang kaharap nito bago magtanong ng iba. Sa ibaba, lalong nagalit at kumuyam ng mahigpit ang mga kamao ni Heavenly Tiger, buong puot at walang pag-aalinlangan niyang sinabi na wala siyang pakialam kung sino man ang kaharap niya, at ayaw niyang makinig at bigyang halaga kahit isang salita pa na manggagaling dito. Mula sa kanyang kinatatayuan, napansin at napagtanto ni Sorayang na may kakaibang pangyayari, sa kanyang isipan ay nagtataka siya kung bakit tila napakalayo ng agwat nila sa isa't isa, at nagtatanong kung bakit hindi naramdaman at napansin ni Heavenly Tiger ang tunay na lakas at kapangyarihan niya, kahit na alam niyang mas mataas ang antas ng kanyang kakayahan kumpara dito, sa harapan ay makikita ang napakaraming tauhan ni Heavenly Tiger na nakahilera at nagbabantay. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, pumasok sa kanyang alaala ang katotohanan tungkol sa sandaang sining ng pakikipaglaban, naalala niya na ang pagbibigay ng mga pangalan at antas sa mga kasanayan ay ginagawa lamang ng mga tao dahil kailangan nilang lagyan ng tatak at pagkakakilanlan ang mga ito, ang mga tawag tulad ng pinakamataas na antas o ikalawang antas ay mga titulo lamang na ginamit sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa huli ay walang saysay ang pagtukoy at pagpapangkat sa mga kasanayan, dahil ang bawat isa ay natututo at lumalago sa kanyang sariling paraan at pamamaraan.
Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagninilay, at naalala niya na kahit magkakaiba man ang natutunan at pinag-aralan ng bawat isa, kapag narating na nila ang pinakatuktok at sukdulan ng kanilang kakayahan, lahat sila ay nagiging magkakatulad at nagkakapareho sa antas ng lakas at kapangyarihan. Muli niyang tiningnan si Heavenly Tiger at nagtanong sa kanyang sarili kung bakit ito kumikilos ng ganito at tila walang alam. Sa kanyang isipan ay sinabi niya na kung talagang narating na nito ang antas ng tunay na demonyo o ang antas ng ebolusyon, dapat sana ay agad nitong nakita at naintindihan ang antas ng kanyang lakas, at dapat ay nakahanda na itong makipaglaban. Naalala rin niya ang katangian ng palasyo ng halimaw, isang pangkat na nakakuha ng kapangyarihang hindi kayang makuha ng karaniwang tao dahil sa kanilang pakikihalubilo at pagsasanay kasama ang mga hayop at halimaw. Kinilala niya sa kanyang sarili ang kakaibang katangian at kakayahan ng pangkat na ito. Sa ibaba naman ay nanatiling nakatayo si Heavenly Tiger kasama ang kanyang dambuhalang tigre na patuloy na umuungol. Muling nagutos at sumigaw ang makapangyarihang pinuno, nag-uutos na dalhin sa kanya ang tagapagmana ng palasyo ng yelo, ang salarin at hamak na nilalang na dumukot at nagdala sa mga tagapagmana ng kanilang samahan. Sa halip na matakot at umatras, buong tapang at may pagmamalaking sumagot si Sorayang mula sa itaas, malinaw at diretsahan niyang sinabi na siya mismo ang may gawa ng lahat ng iyon, at siya ang dumukot at nagdala sa mga tinatawag nitong mga anak at alaga ng kanilang samahan. Dahil sa matapang na pag-amin at paghamon, lalong sumiklab ang galit ni Heavenly Tiger, mariinggang sumigaw siya at tinanong kung paano ito ng ahas na magsinungaling at magsalita ng ganoon, habang ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom at halos sumabog na sa matinding damdamin. Habang nakatayo sa matayog na bato, itinaas ni Sorayang ang mga bihag na hawak niya at mahinahong nagpaliwanag na napakahirap sana kung siya lamang ang magbubuhat sa lahat ng ito, kaya naman pinaghatian nila ito sa dalawang pangkat. Nagtanong pa siya ng tila walang anuman kung sila ba talaga ang mga alagad at tauhan ni Heavenly Tiger, habang ang mga ito ay nakatali at walang kibo sa kanyang tabi. Sa ibaba, nanlaki ang mga mata ni Heavenly Tiger sa labis na pagtataka at galit. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala at nagtanong kung bakit at paanong hindi niya naramdaman at nakita ang presensya at enerhiya ng mga ito kahit kailan. Nanatili siyang naguguluhan dahil alam niyang sino mang natuto ng sining ng mga hayop ay hindi dapat makatakas sa kanyang paningin at pakiramdam, at hindi niya matanggap na mayroong nakalusot sa kanyang pagbabantay. Sa isang iglap ay naliwanagan siya at napagtanto ang buong katotohanan. Nakita niya na ang buong kabundukan ay napuno at nababalot ng masidhing enerhiya ng demonyo, at doon niya naintindihan kung bakit hindi niya napansin ang mga ito noon pa man. Dahil sa lakas at dami ng kapangyarihang nakapaligid, muling nagtanong sa kanyang sarili kung ang taong nasa itaas ba ay isa sa mga matatanda ng banal na samahan ng demonyo. Muli na namang nagsalita si Sorayang mula sa itaas, at seryosong nagtanong kung nadala ba nito ang anak na babae ng palasyo ng yelo. Nagbanta pa siya na kung hindi ay walang pag-aalinlangan niyang puputulan ang mga ulo ng mga alagad nitong hawak niya. Bago pa man sumagot at gumawa ng anumang hakbang, nagtanong muna si Heavenly Tiger ng isang bagay na matagal na niyang iniisip. Gusto niyang malaman at nagtanong kung ano ang dahilan kung bakit nakipag-alyansa at nakipagkasundo ang banal na samahan ng demonyo sa palasyo ng yelo. Tinawag ni Sorayang na hanggal at walang kabuluhan ang tanong nito. Ipinaliwanag niya na iisa lamang at simple ang dahilan kung bakit nagkakaisa ang dalawang pangkat, at iyon ay dahil kailangan nila ang isa't isa at pareho silang makikinabang sa kanilang samahan. Idinagdag pa niya na ganoon din naman ang ginagawa nito at ang pangkat ng Tang, na lalong nagpagulat at nagpagalit kay Heavenly Tiger dahil alam nitong lihim ang kanilang kasunduan. Sa isipan ni Heavenly Tiger ay puno siya ng pagkabigla at takot. Nagtanong siya kung paano ito nalaman at kung sinabi ba ito ng mga hamak na miyembro ng pangkat ng Tang, dahil tiyak na hindi ito maaaring mangyari at walang paraan upang malaman ng iba ang kanilang lihim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng hinala habang nakatitig sa itaas. Mula sa itaas ay ibinunyag ni Sorayang ang lahat at ipinaalam na alam niya ang buong plano. Sinabi niya na balak sana nilang sakupin at angkinan ang kabundukang ito sa tulong at lakas ng pangkat ng Tang, at kapalit naman ay ibibigay at hahayaan nilang makuha ng mga ito ang mga halamang tumutubo rito. Nagtanong pa siya kung akala ba nito ay hindi niya alam ang lahat ng ito, at sa huli ay muling nagutos na kung wala na itong ibang itatanong ay dalhin na rito ang anak na babae ng palasyo ng yelo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Heavenly Tiger at nagpatunay na alam nito ang lahat. Sa ibaba, itinaas ni Heavenly Tiger ang kanyang kamay at nagbigay ng hudyat, habang ang kanyang mga tauhan ay nakahanda at nakabantay sa paligid. Sa wakas ay dumating at inilabas ng mga tauhan ni Heavenly Tiger ang hinihingi ni Sorayang na isang kabaong. Sa itaas ay nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa gulat at muling nagtanong ng malakas kung iyon ba ay isang kabaong. Dagdag pa niya sa kanyang galit at pagtataka kung patay na ba ito at kung niloloko ba siya ng mga hamak na nilalang na ito.
Mula sa matayog na bato, seryosong nagsalita si Sorayang at nagpaalala na kung patay ang bihag, wala ring halaga at hindi magaganap ang anumang pakikipagkasundo at negosasyon sa pagitan nila. Sa ibaba, sa gitna ng mga tauhan at sa tabi ng dambuhalang tigre, mariing sumagot si Heavenly Tiger at sinabing buhay pa ito. Muli na namang nagtanong at nagalit si Sorayang mula sa itaas, na nagtataka kung bakit dinala pa ito sa loob ng kabaong kung buhay naman pala, at inakusahan itong nagbabalak na patayin ito sa lalong madaling panahon habang tinatawag silang mga hamak na nilalang na naglalaro sa kanya. Sa halip na sumagot ng diretsahan, ipinaliwanag ni Heavenly Tiger na siya na lamang ang magtanong sa dalaga kapag ito ay nagising na, idinagdag pa niya na ang dalaga ay nasa kalagayang parang natutulog lamang at nakahinto ang lahat ng gawain ng katawan, at ito mismo ang humiling at nagnanais na mapunta sa ganitong kalagayan. Muli na namang naghamon at sinabi ni Heavenly Tiger na subukan at suriin na mismo ni Sorayang kung totoo ang kanyang sinasabi. Matapos ang maikling katahimikan at pag-iisip, sumang-ayon na lamang si Sorayang at sinabing sige at gagawin niya ito, habang naghahanda na siyang bumaba at harapin ang anumang maaaring mangyari. Sa isang iglap ay lumutang at lumipad siya pababa, napapaligiran ng mapulang liwanag at enerhiya na nagpatigil at nagpagulat sa lahat ng nakakita. Ang mga tauhan ni Heavenly Tiger ay napapatingin at napahinto dahil sa pagkamangha at takot sa kanyang kakayahan. Dahan-dahan at tahimik siyang lumapag sa lupa, malapit sa nakatayong kabaong at sa gitna ng mga kaaway. Sa kanyang isipan ay nagtanong siya kung siya ba mismo ang susuri at titiyakin kung buhay pa ba talaga ang dalaga o hindi. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na malinaw naman nito ang lahat, ngunit may kakaibang pakiramdam siya at hindi siya mapakali dahil sa madaling pagpayag at pagpapahintulot na makita at lapitan ang bihag. Habang papalapit, muling pumasok sa kanyang isipan ang pagtataka at hinala, nagtanong siya kung minamaliit at hinahamak pa ba siya nito, dahil tila napakadali lamang ng lahat at walang halong pagpigil, habang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para buksan ang kabaong. Sa huling sandali bago niya hawakan ang kabaong, napagtanto at kinilabutan siya sa kanyang sarili, muling nagtanong sa kanyang isipan kung baka naman mayroong bitag at nakatagong panganib na naghihintay lamang sa kanya sa loob, at kung ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang malawak na plano upang siya ay mahuli at mapahamak. Sa loob ng nakabukas na kabaong, nakahiga si Yosandrine, ang anak at tagapagmana ng palasyo ng yelo. Ang kanyang mahahabang buhok na kulay asul ay kumakalat at tila lumulutang sa hangin, habang napapalibutan siya ng malamig na usok at liwanag na parang mga yelo at bituin. Ang kanyang mukha ay payapa at walang galaw, tila ba malalim ang kanyang pagtulog at walang kamalay-malay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid. Habang nakatingin ng mabuti sa dalaga, napagtanto at inamin ni Sorayang sa kanyang sarili na totoo nga ang sinasabi nila at magkamag-anak sila, idinagdag pa niya sa kanyang isipan na napakaganda nito at agaw pansin ang kanyang anyo, kahit pa nakapikit ang mga mata at walang buhay na galaw. Lumapit palalo si Sorayang at nagpa siyang hawakan at damhin ang pulso ng dalaga upang tiyakin kung buhay pa ito o hindi. Sa malayo, nakamasid lamang si Heavenly Tiger at nanatiling tahimik, ngunit sa kanyang mukha ay makikita ang bahid ng pag-aalala at matinding pagbabantay. Sa isang iglap ay dumilat ng malaki ang mga mata ni Yosandrine. Agad na sumugod at gumamit ng lakas at sining ng pakikipaglaban, habang nakatayo lamang si Sorayang. Sa ibang bahagi ng kabundukan, sa tuktok ng matayog na bangin, nakatayo ang dalawa, nagtanong si Dampil kay Gangwei kung nababagabag ba ito o nakakaramdam ng pagkabigo. Sumagot naman si Gangwei at inamin na hindi niya may kakailan na nararamdaman niya ang mga bagay na iyon, at may halong bigat at lungkot ang kanyang tinig habang nakatingin sa malayo. Ipinaliwanag pa niya na naroon siya sa pook na ito habang ang kanyang kapatid naman ay nasa ibang lugar, at may ibang tao ang nakikipaglaban at nagsasakripisyo upang mailigtas ito. Dagdag pa niya na alam naman niyang napakahusay at may mataas na kakayahan ang ikatlong batang Panginoon, ngunit hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala at pangamba. Idinagdag pa niya na hindi lamang pagliligtas sa kanyang kapatid ang layunin at hangarin ni Sorayang dahil mayroon pa itong ibang mga bagay na nais asikasuhin at ayusin habang ginagawa ang misyong iyon. Sinabi pa niya na hindi siya nagagalit at may sama ng loob dahil alam niyang hindi ito labag sa kanilang kasunduan, ngunit ang kanyang kinatatakutan at ikinababahala ay na baka may masaktan at mapahamak sa proseso ng lahat ng ito. Sumagot si Dampil at pinakalma ito, sinabing huwag itong mag-alala dahil naniniwala at tiwala siya na higit sa lahat at higit sa sinuman ay kayang ayusin at lutisin ni Sorayang ang lahat ng gulo at sitwasyon na ito. Nagtanong naman si Gangwei kung ano ang dahilan at bakit siya ganoon katatag ang paniniwala at kumpiyansa, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Dampil. Seryosong sumagot si Dampil at ipinaliwanag na alam niya ang katotohanan dahil kilala niya ang matinding puot at galit na namumuo sa puso ni Sorayang. Nagtanong naman si Gangwei at nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin at kung paano niya nalaman ang mga bagay na iyon.
Ipinaliwanag ni Dumpil na wala siyang kilalang ibang tao na may higit na matinding galit at pagkamuhi laban sa mga kaaway ng kanilang samahan kaysa ikatlong batang Panginoon. Idinagdag pa niya na ang Ginoong iyon ay isang taong tiyak na makukuha ang anumang bagay na kanyang ninanais, at hinding-hindi ito magpapakita ng awa at habag sa sinumang magiging kalaban niya. Itinuro niya ang daanan sa ibaba at sinabing tingnan nila iyon dahil dumarating na nga ang pangkat ng tang tulad ng sinabi at inaasam nito, sa ibaba ay makikita ang maraming tauhan na mabilis na kumikilos at papalapit habang ang alikabok ay tumataas dulot ng kanilang mabilis na pagkilos. Muling at sinabi ni Dumpil na dumating na ang kanilang pagkakataon at oras upang kumilos, sumang-ayon naman Gang Wei at sinabing oo, kailangan nilang akitin at hilahin ang mga ito patungo sa kanilang nais na lugar at bitag. Sa ibang bahagi, patuloy ang matinding labanan sa pagitan ni Sandrine at ni Sorayang. Mabilis at matalas ang bawat galaw ng dalaga, at halos hindi makahinga at makakilos ng maayos si Sorayang dahil sa bilis at lakas ng mga atake nito. Habang umiiwas at nakikipagsabayan, naiisip at nasasambit ni Sorayang sa kanyang sarili na napakabilis talaga ng kilos nito at halos hindi niya masundan, inihalintulad pa niya ito sa isang ibong mandaragit na mabilis, matalas, at laging nakatutok sa kanyang bibiktimahin. Sa kanyang isipan ay muling napagtanto ni Sorayang na alam naman niyang gagawa ito ng paraan at kilos, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kasimple at tuwiran ang gagawin nito, kasabay nito ay iniwasan niya ang atake. Habang nakikipaglaban at sinusuri ang kalagayan ng dalaga, nagtanong sa kanyang sarili si Sorayang kung baka naman nasa ilalim ito ng impluensya ng isang sumpa at mahika kaya ganoon ito kumilos. Agad naman niyang sinagot ang sarili at napagtanto na wala na ito sa kanyang tamang katinoan at pag-iisip, kaya naman hindi ito tumitigil at walang pinipiling paraan upang siya ay mapahamak. Ang mga mata ng dalaga ay blanko at puno lamang ng layunin na makapinsala. Sa malayo, nakamasid si Heavenly Tiger at lalong sumiklab ang kanyang galit at pagkainip, sumigaw siya ng malakas at mariin na nagtatanong kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan, at nagutos na dalhin na agad at iharap sa kanya ang mga alagad at bihag na hawak nila. Dahil sa utos at galit ng kanilang pinuno, mabilis na kumilos at tumalon ang lahat ng kanyang mga tauhan mula sa matarik na bangin at bato pababa patungo sa pinangyayarihan. Habang magkaharap at naglalaban, napagtanto ni Sorayang na tila hindi na muling magkakamalay ang sarili si Yo Sandrine kung pababayaan lamang ito, nakita niya na nananatili itong nasa ilalim ng malalim na impluensya at walang katinoan, kaya naman walang ibang paraan kundi harapin ang sitwasyon ng mag-isa at ayusin ito bago pa lumala ang lahat. Nagpasya si Sorayang na pansamantalang patulugin at mawala ng malay ang dalaga upang matigil na ang panganib at kaguluhan, mabilis niyang ginamit ang kanyang daliri at tinamaan ito sa tamang bahagi ng katawan, dahilan upang biglang humina at mawala ng diwa si Yo Sandrine. Matapos matiyak na ligtas na at wala ng panganib, napabuntong hininga na lamang si Sorayang at naisip na kahit paano ay matagumpay pa rin naman ang misyong pagliligtas sa dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot at dumating si Heavenly Tiger na puno ng puot at galit, itinuro niya si Sorayang at sumigaw ng malakas, tinawag ito at ipinakita ang matinding galit na matagal na niyang kinikimkim. Lumundag pababa si Heavenly Tiger mula sa mataas na pwesto habang sumisigaw na babayaran at pagbabayaran niya si Sorayang dahil sa lahat ng pang-uuyam at panghamon na ginawa nito sa kanya. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom at puno ng lakas, habang ang buong katawan ay napapaligiran ng matinding enerhiya at galit, nakahanda na siyang wasakin si Sorayang. Habang nakatingin at naghihintay sa susunod na mangyari, biglang kumislap at naging matingkad na pula ang mga mata ni Sorayang. Sa isang iglap ay lumitaw at lumipad ang tatlong espada na napapaligiran ng mapulang liwanag at enerhiya, na nagmumula at kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan. Gulat at hindi makapaniwala si Heavenly Tiger habang iniiwasan ang mga espada, at napagtanto niya na ito ay ang sining ng pagkontrol at paggalaw ng mga talam. Matapos makaiwas at makabawi, muling sumigaw si Heavenly Tiger at sinabing kung alam lamang sana niya na ganito ang gagawin nito ay matagal na niyang pinutol at winasak ang ulo ni Sorayang, inidagdag pa niya ng masasakit na salita at tinawag itong baliw, habang nagtataka kung balak ba nitong patayin silang dalawa pareho dahil sa tindi at kawalan ng pag-iingat sa ginagawa nitong pag-atake. Mula sa itaas at sa malayo, nakamasid lamang si Sorayang at sumagot ng may pang-uuyam, na sinabing nakakatawa at nakakagulat na marinig ang ganyang salita mula sa taong mismong gumamit ng marurumi at madayang paraan noong ibigay at isinuko pa nito ang bihag. Tinawag niya si Goldie, habang ang mga tauhan ni Heavenly Tiger ay makikitang nagmamadaling umakyat sa matarik na bato. Isang malaki at mabalahibong paa ang mariing tumapak at dumiin sa matigas na bato, na nagdulot ng malakas na ugong at pagyanig sa paligid.
Sa ibaba, ang mga tauhan ni Heavenly Tiger ay biglang nagulat habang puno ng takot at pagkagulat ang kanilang mga mukha, nanlaki ang kanilang mga mata at namutla dahil sa nakita nilang dambuhalang nilalang na lumitaw, at hindi sila makagalaw at makagawa ng anumang hakbang dahil sa matinding sindak. Lumitaw si Goldie at ito ay umungal ng napakalakas na parang kulog na dumagundong sa buong kabundukan, ang liwanag na iba't ibang kulay ay umikot at sumabog sa paligid nito, habang ang mga mata nito ay matingkad at puno ng matinding kapangyarihan. Ang mga tauhan ay napahawak ng mahigpit sa kanilang mga ulo habang sumisigaw sa sakit at hirap dahil ang lakas ng tinig at presensya ni Goldie ay tumatagos hanggang sa kanilang isipan at katawan. Sa itaas, makikita ang makislap at maningning na liwanag na patungo sa langit, na isang makapangyarihang sinag na tumatagos sa mga ulap at puno ng mahika at enerhiya. Ang mukha ni Goldie ay malinaw na makikita, may mga mata na kakaiba at puno ng talino at kapangyarihan, at bawat bahagi ng katawan nito ay nagpapakita ng pagiging hindi karaniwan at pambihira, ang kanyang tingin ay matalas. Muli itong umungal ng malakas habang nakatayo sa matarik na bato, at ang lakas ng tinig ay nagdulot ng pagbagsak at pagkalaglag ng mga tauhan sa ibaba, sila ay nahuhulog at humahagulgol sa takot at sakit. Sa kabilang panig, lumitaw ang dambuhalang tigre ni Heavenly Tiger na may matang kulay pula at nanlilisik na nakatingin sa kalaban, ito ay umungal ng galit at puno ng hamon. Habang nakamasid at nakakita ng kakaibang nilalang, nagtataka at nag-iisip si Heavenly Tiger kung ano iyon at kung ano ang anyo nito, napansin niya na mukha itong leon at lobo, ngunit ang katawan naman ay tila sa isang tigre, at hindi niya matukoy kung anong uri ng hayop at nilalang ito, sa kanyang isipan ay puno siya ng pagkalito at pagkamangha sa kakaibang itsura at katangian nito, habang may bahid ng dugo na tumulo mula sa kanyang tainga habang sinusuri ito. Lalo siyang nagulat at napagtanto na higit sa anyo, ang mga mata nito ay sadyang kakaiba at hindi niya pa kailanman nakita at nasalayan sa anumang hayop at nilalang noon pa man, ang mga mata ay puno ng talino at kapangyarihan na parang sa tao o mas mataas pa, at sa kanyang isipan ay inamin niya na wala pa siyang nakitang ganoon katangiang mga mata sa alinmang nilalang. Habang nakatingin ng diretso kay Heavenly Tiger, mahinahong nagsalita si Sorayang at ipinakilala ang nilalang sa kanyang likuran, sinasabing ito ay si Goldie, ang kanyang matalik na kaibigan, may halong pang-uuyam at kumpiyansa ang kanyang tinig habang nagtanong siya kung akala ba nito ay madali niya itong maloloko at mapapaniwala sa mga mabababang uri ng pandaraya at pakanan nito, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng hamon. Sa likuran niya, lumitaw ng buong ningning at kapangyarihan si Goldie at may mga mata na kakaiba ang kulay at puno ng talino, ang paligid ay napuno ng makulay na liwanag at enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan. Sa isang iglap may gumalaw ng napakabilis na tila ba naglaho sa paningin, at ang tanging naiwan ay ang matinding ugong at huni ng hangin na nilikha. Sa ibaba, maririnig ang mabibigat at malalakas na yabag ng mga paa na dumarating, na tila yumanig ang buong lupa sa bawat hakbang. Mula sa dilim at masukal na gubat, lumitaw ang napakaraming mababangas na hayop at nilalang, mga lobo, oso, at iba pang higanteng hayop, na lahat ay nakahanda. Nagsalita si Sorayang sa kanyang isipan at sinabing tila ba tumawag nga ng tulong at mga kasama si Goldie, at ngayon ay narito na ang lahat ng kanyang mga kauri at kakampi. Binalingan ni Sorayang si Heavenly Tiger at nagtanong kung alam ba nito kung bakit tinatawag ang puok na ito na gubat ng walang hanggang halimaw. Ipinaliwanag niya na dahil dito nakatira at namumuhay ang mga pinakamalulupit, pinakamatatalino, at pinakamatatag na nilalang sa buong daigdig, kaya naman puno ito ng panganib at kapangyarihan, kasabay ng kanyang salita ay ang paglipad ng mga ibon at paggalaw ng mga anino sa mga puno. Itinuro niya ang dumarating na napakaraming hukbo ng mga nilalang mula sa gubat, na dumarami at dumarating ng walang tigil. Naghamon siya at sinabing subukan nitong pigilan at labanan ang lahat ng ito kung kaya at may kakayahan pa ito. Muli na namang nagsalita si Sorayang ng seryoso at mariin, at sinabing tapos na at wala ng halaga ang anumang pakikipagkasundo at negosasyon sa pagitan nila. Tinuwanan niya ang galit ni Heavenly Tiger at sinabing ito mismo ang naglagay at nagdala sa panganib ang kanyang mga minamahal at mahahalagang alagad. Ang bawat salita ay parang patalim na tumagos sa puso ng Heavenly Tiger, na lalong nagpaalab sa kanyang galit at puot hanggang sa hindi na ito makapigil at napabulalas ng masamang salita at sumpa laban kay Sorayang. Sa huli, ngumiti lamang ng nakakuloko at puno ng lihim na kagalakan si Sorayang, at inamin na marahil ito at talaga mismo ang kanyang ninanais at pinapangarap na mangyari mula pa sa simula. Sa matinding galit, mariing sumigaw si Heavenly Tiger at inutusan si Sorayang na tumahimik at itigil na ang pagsasalita. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom at puno ng lakas, habang ang buong katawan ay nanginginig dahil sa puot at pagnanais na durugan ang kaharap.
Sa halip na matakot o sumunod, ngumiti lamang ng nakakuloko at puno ng hamon si Sorayang habang nakataas ang kanyang sariling kamao na napapaligiran ng mapulang liwanag at enerhiya, mahinahon ngunit mariin siyang sumagot at tumanggi, sinasabing hindi siya titigil at hindi ito susundin. Sa isang iglap ay sabay silang sumugod at tumalon sa isa't isa, na nagdulot ng matinding pagkabigla at pagyanig sa buong paligid.